Gilbert Sinis Cruz. Thank you so much ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nga nagkanayon dili magdaog or maghaling sa duol o ilawom sa transmission lines para mahalikay kita tanan sa sunog o disgrasya. A message of concern coming from the National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP, pinaagi kang Ma'am Elizabeth Bichay Ledaga, ang Regional Corporate Communications Affairs Officer in GCP Iligan City. Thank you so much nga to kang Mrs. Natividad P. Bayubay, CISO 6, OIC Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education, Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to kang Attorney General Jojo Napikit, mubalik paglansar pagka City Councilor sa sangguniang panlulungsod sa Dakbayan sa Dipolog. Thank you so much nga to kang Mr. Muhammad Hasan Adju, Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City. Daghang salamat nga to kang Honorable Ronilio D. Lee, Board Member, 2nd District, Zamboanga del Norte, President, Regional Board Members League of the Philippines, panel sa kapihan sa Dipolog on leave. Daghang salamat nga to kang Honorable Ruben B. Ligorio, City Councilor sa Guriang Panlungsod sa Dakbayan sa Dipolog, panel sa kapihan sa Dipolog on leave. Thank you so much nga to kang Honorable Alemalo B. Dagpin, re-electionist na City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan, nga to kang Henry D. Janero, Labor Attaché sa Department of Labor and Employment sa Hong Kong. Si Mr. Henry D. Janero kanunay nga nagsuportar sa kapihan sa Dipolog bisan tua sa Hong Kong. Daghang salamat nga to kang Mrs. Milagros A. Agustin sa Chicago, Illinois, USA, nga to kang Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Greetings nga to kang Rudy and Erlinda Realiza Nonag sa New York City, USA, o gingon man kang Vicente and Monena Changson sa New Jersey, USA. Makunto ang nagdala o kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Thank you so much. Kay wala sila, wala punta. Without them, we are nothing. So, aniya, kauban na ka nato karon ang mga kandidato gikan sa National Unity Party kon NUP nga gipanguluhan gayod ni Attorney Vicente Dibot Balisado mulansar pagka kongresista sa Primero Distrito ning Galawigan sa Zamboanga del Norte. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning o Happy Easter no sa atong mga taga First District of Zamboanga del Norte. Niya karon muntaga ang akong mga kandidato sa National Unity Party. No, ako silang ipailaila kaninyo sa ang among mga kompleto nga line-up diha sa lungsod sa Sergio Osmeña ug sa lungsod sa Sibutad. No, diha sa Pinyan naapod may kandidato pagka-mayor, diha sa lungsod sa Rizal naapoy among kandidato pagka konsehal, no, duha ka kandidato pagka konsehal. Dayon diha sa Dapitan, diapod may mga kandidato pagka-konsehal, no? So, mao ni ang among kandidato, niabot karon ang atong kandidato pagka-mayor, kini siya ang atong kandidato diha sa lungsod sa Sibutad. Dayon sa dili pa nako malimtan, of course, naapod may kandidato pagka-board member. Niya karon dinhi si board member Titing Tolentino, no? So, ang atong mga mayor may atong tawgon para pagpaila-ila sa ilang mga kandidato sa kada munisipyo, no? Okay, so, sir. Go ahead. Sige, sir. Go ahead. O atong tawgon sa ang atong kandidato pagka-mayor, pero sabi pa na ako malimtan, dahil sa akong tapad, sa lungsod sa La Libertad, na ako atong kandidato pagka-konsehal. No? So ato silang tawgon unya, binagsa, pero siguro sa pagtuna, no? Atong tawgon ang atong kandidato pagka-mayor diha sa lungsod sa Sibutad. Niya man karon dinhi ang incumbent vice mayor sa Sibutad, Roger Dizon. So ako ihatag ang micropono kang Vice Mayor Roger Dizon para siya ang magpaila-ila sa ilang mga kandidato diha sa lungsod sa Sibutad. Okay. Thank you so much. Ang kandidato sa lungsod sa Sibutad, si Vice Mayor Roger Dizon mulansar pagka mayor sa lungsod sa Sibutad. Okay, thank you so much. Welcome to Kapihan sa Dipolog, sir. Okay. Mayang buntag sa tanan sa atong pinunan pagka-congressman, Dr. Balisado. Kanaton tanan mayang buntag. So sa lungsod sa Sibutad, ako ang municipal mayor. Dagan ang akong vice mayor
incumbent nga konsyal o karon vice mayor sa lungsod sa Subotan. Kaya sabi nga John, Nelo Sumundong, pagkakonsyal, Carlin Paman, tumulog sa spiritual sa kasimbahan, Carlin Paman, kaabang. Boy Sarita, dako po ng grupo gyapon simbahan, mo'y gakuan sa kuan sa kanina business sa simbahan, sa tinganan sa simbahan po. Kanang Santianuman, wala sa magnaanan, kaadugay ni, dugay nga kaabag, ang mong serman sa kaabag, PPC, kang yagian, so magagan pagka konsyal sa itong lungsod sa Subotan. Yung masat sa usap, naapot na baterya akong Brad Rapod, ikaduha katon, last niya sa karon, Rosalie o Dixon, active niya sa konsyal sa itong lungsod sa Subotan. Bubong Hirana, originally, taga-Subotan na siya, pagkakaroon na sa kuan, itarigya po yun sa Victoria, pero in kaso, Boyanoson, balik nga po sa Jeddah. Originally, taga-Subotan na siya. Doris Baed, the only leaders ang mga grupo, Doris Baed, dako nga pamilya sa Dilapa, not only Dilapa, for the whole Subotan, dako yun ang pamilya. Julius Undong, municipal coordinator sa NUP, inyong patidiwa sa lungsod sa Subotan. Julius Undong. Wala naman siguro pa rin, hingga na nakotanan. Ano niya the second councilor sa itong lungsod sa Subotan. Kasama. Okay, thank you so much, Vice Mayor Roger Dizon, nga mulang sa pagka-mayor sa lungsod sa Subotan. Attorney Bibot Balisado, kinsa pa ang kauban? Okay, no, wala pa maabot ang atong kandidato pagka-mayor gikan sa lungsod sa Serious Mania, pero niya karon dinhi ang kandidato pagka-vice mayor, so atong ihatag kanya microphone para siya magpalaila sa atong line-up diha sa lungsod sa Serious Mania. Niya karon dinhi si incumbent barangay captain sa barangay Poblacion Alto sa Serious Mania, Oldo Adolfo. Okay, good morning sir and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning, ma'am, and good morning. Medicine, itong mga kauban nga piliunan. Wala makaan nga itong niyon, kumikan kay posible late siya, kaya nakampong tao sila karon, pero maabot siya, di madugay. Ang among kandidato dito, si Palomares, maabot po ito di madugay. Si Mohamitano, di madugay. Kung na din karon na ubang kanato, ang atong piliunan sa pagka-membro sa Unang Bayan, si Miss Norelena Andilag, o si Honorable Barangay Captain Felipe Sagalan. Thank you. Okay, thank you so much. Attorney Bibot Balisado, kinsa pa kayo ang kauban? Okay, wala pa maabot ang atong kandidato pagka-mayor sa lungsod sa Tunian, no? Pero niya na karon dinhi ang atong kandidato, atong lone candidate diha sa lungsod sa La Libertad, atong dawaton dinhi karon si Lowell Zamora pagka-Sangguniang Bayan sa lungsod sa La Libertad. Right, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Salamat. Ako, kandidato, SB member sa lungsod sa La Libertad. Ako raw sa ang dilagan sa ubo sa NUP, tungod kay ang akong una-una, tungod kay ang among mga kauban sa una, mga naman sa LP, mga dipod mahimo nga maghimo ko grupong daghan, kay babahan man ang pwersa, muna nga, muna akong una-una nga mayroon tapos nga ako lang sa Mulagan. Anyway, maningkamot na po ko nga para sa grupo niya, ilabi na ang Atty. Balisado dito sa La Libertad. Okay, Attorney Bibot, kinsa pa ang kauban? Ang karon dinhi dili na to kalimtan ang atong mga kandidato sa pagka-board member, no? Sa atong tawgon ang kandidato pagka-board member dinhi sa National Unity Party, incumbent barangay captain sa barangay Marapong diha sa lungsod sa Subotan, Titing Tolentino. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. May buntag sa tanano, labi na sa ato ang asa mo ang umaabot na kongresista, Atty. Vicente Balisado. Ang ako lang pagpangumusta sa
tanang taga Distrito 1 nga mga nagsuporta sa among grupo. Dili na ko kalimod nga ang tinuod karon naming grupuhan ni Atty. Balisado kay lagi nakita nako nga sa kadugay sa pagpangita og leader nga makahatag og kaayuhan sa among distrito mo nga napunta ko kang Atty. Balisado kay siya raman ang tao nga akong nakita. Usbon ako sa taga Distrito 1 may buntag kanatong tanan. Thank you so much, Attorney Bibot. Atong acknowledge tayo si Ma'am Jen Balisado, Okay. ang pinanggang kapikas ni Attorney Bibot Balisado. Of course, ang ever supportive me, no, sa akong mga Ito nakalimutan. dili na to kalimtan, no? Nagdala Ang mo sa akin inyong balay, wala? of course, kay siya man kakubot sa yabi. Mo bitaw, pero 100% ang suporta sa akong wife dinhi sa akong pagkandidato kay dili lalim, no? Nga ang imong banam o imong kandidato sa usa ka taas nga posisyon kay balo mo niana, no? Busa nagpasalamat ko kaniya sa akong pamilya, no? Na wala gyud midwa-duha, no? Ang ilang suporta 100% para sa akong kandidatura. Then of course atong i-acknowledge din no, ang among guest candidate, no, pagka board member niya karon sa dinhi, di na to kalimtan former konsehal sa syudad sa Dapitan niya dinhi si Konsehal Cadano. Okay, pass on the mic lang ha. Okay. Good Thank morning you. and welcome back sa kapihan sa Dipolo. Atty. Balisado, akong pagbutbot sa tanang katawhan sa una distrito sa Zamboanga del Norte. Labi na sa akong dakbayan sa Lapitan. Ug salamat sa Ma'am Edith sa tanang mga kauban nato sa kahanginan. So ako siguro mahabong ng nga ako karon nagpapili isip guest candidate sa National Unity Party sa ubos sa pagpadagan sa akong silingan na si Atty. Bibot Balisado. Sa kadugay ng panahon, siguro sa Ma'am Edith ug ang atong istasyonan sa kapihan sa Dipolog na sayod na kay every now and then I was being a guest of this program before. So, muna nga siguro isip ko sa kadapitanon ug usa kabanunong siguro maurag nalipay ko dako nga sa kadugay panahon ni Atty. Bibot Balisado na pagserbisyo gikan sa 2013 hangtod karon bisan tuod sa iyang debate nga kapindihan nato nilaban nga eleksyon sa gihapon hangtod karon nagapabilin og suporta sa katawhan sa unang distrito ug wala magpasagad sa atong mga katawhan ug gani na sa programa nga isang text ka lang, isang tawag ka lang, magkontak nimo walay laing motobag kun dili sa Atty. Bibot Balisado. Wala siya pulki sa pagtabang sa atong mga katawan. Mo na isip nga badunondon gibati nako isip akong kababayan sa kabarangay ug Dapitanon among gibati nga siguro panahon na nga magpaluyo ko sa akong abogado sa banunong na si Atty. Bibot Balisado kay wala niya pulki ang katawhan sa unang distrito na pagtabang ug maayo labi na sa atong mayor sa Sibutad, sa atong vice mayor ug uban pang mga opisyalis nga magpapili dinhi sa atong City Osmeña ug sa uban pang kandidato nga sa unang distrito sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat ug may buntagan natong tanan. Okay, thank you so much, Konsehal Cadano. Before we proceed, we'd like to acknowledge the presence sa atong panelist diri gikan sa Philippine Information Agency, ang atong manager si Mr. Alfonso Pons Roda. Good morning, Pons. Okay, nang mga happy Easter sa kanan. Mayong buntag o sa atong sa sindig paminaw sa mga kaubangan sa St. John Norman, mga kaabag diha. O yung man pagsugat ka ganyan. Akong murag dili kayo layo sa kumakuan kay karon pa ko kay balo nga akong silingan. Kauban po sa among kalihukan gari comparing pure. Si Bradilo Subondong. Ay buntag ba? O kaya nga ito rin yung Balisado sa tanan nga mga bisita karong buntaga, I presume muna naging since nga itong kagahapon muna maging official opening sa pangampanya sa local mga kandidato. So siguro akong pasiro na good luck kaninyong tanan. Okay, thank you so much, Pons, no? Atong pangutanawa na i-acknowledge, Sir Bibot. Wala tayo acknowledge o napay umaabot at i-acknowledge nag-abot lang nila. Okay, we will start with our discussion. First and foremost, unsay relevance or unsa ka importante ang ngalan nga National Unity Party nga imong gidala karon under your stewardship. Okay, no?
kamusta na may balong at si Atty. Balisado, mo yung nag-organize sa Liberal Party diha sa 1st District of Zamboanga del Norte niadtong 2013 election. Gani, ako ang official candidate sa Liberal Party niadtong eleksyon sa 2013 pagka-congressman, no? Pero atong mahibawan nga diha pagkauman sa eleksyon na ay mga kausaban. So si Atty. Balisado karon mao ang nag-lead, no? Ako ang provincial chairman, dili lamang district chairman, kundi provincial chairman sa National Unity Party dili sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Nahibuluta, no? Nga importante og naa kay partido, kay ang partido mohatag og suporta diha sa ating mga kandidato dahil nakaputay kasandigan, no? Sa panahon nga kita mangampanya o lain po og naa kay mga national candidates nga ato pong matabangan. Busa para kanako importante gayud nga ang usa ka kandidato na appeal sa usa ka partido nga dakong partido dinhi sa atong nasod. Gani ang National Unity Party sa akong nahibawan is the third biggest party dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Okay, thank you so much. Arito sa focus ta sa atong local, sir. Yun sa man mo pagpili ang imong mga kandidato nga mukauban sa imong bando para karong eleksyon na nga mudaog kamo. Nay atong criteria, no, sa pagpili sa atong mga kandidato. First, of course, ang ilang track record sa pagserbisyo sa ilang mga munisipyo o sa dinhi sa board member dinhi po sa atong distrito, no? So base niini ang atong kandidato pagka-mayor nagsugod ni og among search committee. Nangita po ni og among kandidato pagka vice mayor dayon atong mga kandidato pagka konsehal, no? Diya sa lungsod sa Sibutat kompleto ang atong line-up. Dayon atong hibawan na ang atong kandidato pagka mayor sa Sibutat mao ang incumbent vice mayor na inila, no? Diha gani sa akong nadunggan karon sa mga survey diha sa lungsod sa Sibutat walay kaduda-duda, no, nga og sa Baguio pa ni signal number 10 ang atong kandidato Roger Dizon. Kusog-kusog jud. Kusog-kusog niya siya, no? Tama Yolanda. Mora po ang itabo sa uban nga mga munisipyo, no? Ato gyapon gipagi sa track record o dili pa sa ilang family, no, nga dagko mga pamilya dayon naa na sila nagserbisyo sa katawhan wala pa ang 2016 election. So diha nato gibase po ang atong mga kandidato. For example, diha sa lungsod sa Pinian, si Carding Sabandal mo may official candidate diha sa National Unity Party, former mayor po siya. No, diha sa lungsod sa Pinian. Diha po sa lungsod sa Sergio Osmeña, atong kandidato si City Cruz Bador Villamin, may official candidate diha sa atong pagka-mayor. Dayon of course ang kandidato pagka-vice mayor, no, diha dinhi karon Undo Adolfo, no? Mao niya sila mga tawhana ang ilang popularity, no? Ang ilang track record. Si Bador mo karon ang barangay captain diha sa barangay Bagong Bagyo sa Sergio Osmeña. Samtang atong kandidato pagka vice mayor, si Undo Adolfo siya pod ang incumbent barangay captain diha sa barangay Poblacion Alto sa Sergio Osmeña, no? Dayon of course, no, na wala nako ma-mention ganina kandidato nato pagka vice mayor sa lungsod sa Sibutat dili nato malimtan yun. Felipe Ting Sumundong kay siya incumbent Sangguniang Bayan member. Gani dugay na ni siya sa serbisyo. Hapit na siguro ni siya two terms na siya. 2 terms nga konsehal. Ato pong nabawan diha sa Sangguniang Bayan, daghan po tayo mga kandidato nga incumbent, no? So si Mayor Juan na lang, si Mayor Dizon na lang ang magsulti niini, pero ang ilang track record sa ilang serbisyo diha sa ilang barangay o sa ilang lungsod dili din nato ikaduda. Of course, no? Ang atong kandidato pagka board member, niya dinhi, no, atong kandidato pagka board member. Titing Tolentino, mo ni atong official candidate karon. Kini siya incumbent barangay captain diha sa barangay Marapong. Kini Marapong mo ni ang ako pong barangay, no? Diha nagumikan ang pamilya Balisado, busa ang among pagnihiusa ni Tuting Tolentino naghatag og usa ka dakong pwersa diha sa barangay Marapong ug sa tibuok lungsod sa Sibutat. Dili po nato malimtan ni apod si Manong Boy Sarita, no? Karaan nga leader
diha sa poblasyon sa Sibutad, no? Busa dili na siya kalimot nga ang National Unity Party na mga lig-on nga mga kandidato, no? Lig-on nga mga kandidato nga dili basta-basta. Diya po sa akong wala niya po barangay captain sa barangay San Isidro, no? San Isidro Serio Usmeña, si Kapitan Felipe Sagalang, no? Usakin nito inila po diha, so walay kaduda-duda. Mga inila nga mga leaders ang ating mga kandidato sa National Unity Party. Thank you, sir. Pinian, La Libertad, Serious Menia, Dapitan City, Pulangco, natay Pulangco. Sa Pulangco wala may kandidato sa Pulangco, no? Pero diri sa akong tuo, niya dinhi ang former vice mayor, gani nag-acting mayor ni siya, no? Sa lungsod sa La Libertad, si Lowell Zamora, no? So, ang atong mga kandidato na ay track record. Dili ni sila basta karon lang gikuha para sa 2016 election, tested na, no? Ang ilang pagserbisyo sa ilang tagsa-tagsa kalungsod. With due respect, sir, kanini ang imong mga majority of your candidates for the different positions in the different municipalities of our province, in the first district of our province, maura ba ni sila gihapon ang imong mga kandidato sa primero nimong paglansar pagka-congressman sa primero distrito diin hapit yung ka makadaog kaniadtong ating eleksyon? Okay, no? Okay, Edith. Ang mga bago-ning kandidato, no? Kaniadtong 2013 election, ang atong provincial governor karon, isip siya ang provincial chairman sa Liberal Party, siya ang namili, no? Siya ang namili sa atong mga municipal candidates. Hasta ang mga kandidato diha sa lungsod sa Dapitan, ang atong gobernador ang namili. So, wala ko ato maggilabot sa pag-process sa ilang pagpili ni atong panahon kay sa panahon nga gikuha ko, mga miyembro sa Liberal Party, naan naman ang mga line-up. Okay, thank you so much. Sinapta nga nasabtan to sa atong mga suking tigpaminaw o ingon man sa ato ang mga viewers sa atong live streaming, no? www.imndipolog.weebly.com. Padayon kita ang mga utana sa ato ang kandidato pagka-congressman sa Primero Distrito sa Lalawigan, Zamboanga del Norte, ilawom sa National Unity Party, si Attorney Vicente Bibot Balisado. Platforms of government, panangitan, puhon, malawing Ginoo, uligan ka sa labaw nga makagagahom, o ituboy ka, utahan ka sa mga katawhan, majority of the people in the first district of Zamboanga del Norte, unsay prioridad nimo nga programa alang sa mga katawhan nga nibutar kanimo? Sa pagkakaroon, no, ang pinaka-priority yun is education, no? Kaya nga itong mga tao ako nakita nga pobre kay kulang ang education. Sa pagkakaroon mga kaisunan ko, wala gid kay national policy for free, totally free education. Tinuod, naatay mga kolehiyo, naatay State University din sa Dipolog, dito po sa Dapitan. Pero ang atong tanahon, ang atong universidad din sa Zamboanga del Norte, usa sa pinakamahal, no? Dito sa akong balay, dito sa Muntinlupa, kaya dito man ko nag-practice, no, sa Metro Manila. Doon lang sa akong balay ang State University, no, dito sa Muntinlupa. Akong nakita ang bayranon sa tuition fee dito halos libre, no? 2,000 pesos lamang maka-eskwela na for one semester. Pero dili sa atong State University, dili mo ubos sa 6,000 pesos. Usa sa pinakamahal ang bayranon. Busa kinahanglan ang national government, no? Mag-formulate og usa ka national policy na kinahanglan ang atong mga anak atong paeskwelahon nga libre kay makatabang kini sa kapobrehon sa atong mga tao. Ug ang atong mga anak makaeskwela mo kini sila makahatag og dugang nga income sa atong pamilya kay nahibalo ka dinhi sa ato bisag pobre ang mga tao naman ta sa extended family, no? Ang mga anak makatabang, ang mga apo makatabang, busa makasurvive, no? Ang atong mga Filipino family bisan nagkalisod ta dinhi sa atong probinsya. Dili nato malimtan nga ang Zamboanga del Norte usa sa pinakapobre ug dili gani nagpabilin nga pinakapobre dinhi sa entero
nasod nato sa Pilipinas. Busa kinahanglan ang atong mga kabataan atong paeskwelahon, no? Tagaan nato sila og chance nga makahuman sila sa ilang ambisyon, sa ilang kurso para sila makahatag og dugang income sa atong mga katawhan. Pero atong ibawan nga mahal ang bayranon sa tuition fee. Ang atong mga programa sa national government puro palliatives lamang, no? Dili gyud kini nakahatag og solusyon sa atong problema sa education. Busa kinahanglan tag mga balaod. Atong ipasunod og unsa nakabutang sa atong constitution na kinahanglan ang atong kabataan tagaan nato og free education. Tinuod nga free education. Dili lamang pinaagi sa mga scholarship nga ihatag sa gobernador, ihatag sa congressman nga gigamit lamang sa politika, no? Kinahanglan libre ang pag-eskwela sa atong mga anak para sila makahuman sa ilang mga kurso, makatabang sa ilang mga ginikanan, makatabang sa atong komunidad. Okay, another, free education, what else? Aside from that, of course, is job generation. Wala tayong mga trabaho din, no? Kasagaran ng ating mga tao, pobre diha sa probinsya, diha sa ilang mga barangay. Ating makita, wala sila source of income, no? Wala sila source of income. May kulubihan, pero nga itong kupra, barato, no? Dahil maglisod sila sa ilang inadlaw nga panginahanglan. Busa kinahanglan ang ating national government, no? Kay ang congressman mag-formulate man og national policy, no? Mag-formulate man og national policy para sa atong pagpatrabaho sa atong mga katawhan. Busa naatay job generation program. Mao kini ang ikaduha para kanako importante para ang atong mga katawhan naay trabaho, makatrabaho sila. Sa unsang pamaagi tingali magtukod kita ang atong gitawhag ng mga livelihood programs, no? Ang atong congressman og matagaan og panahon, no? Pinaagi sa pondo sa national government na atay mga job generation program pinaagi sa atong pagpatrabaho sa atong katawan. Okay, thank you so much, no? Guot kay sa tanang kay daghan kay ta mga bisita karong buntaga nga ilabi na kay Vivo karon kay mao na ug matud pa nila, the circus has come to town. Mao kana ang bugnong lugaynon dinhi sa ato ang nasod nga Pilipinas. And we would like to acknowledge the presence of our panggiitan nga panelis sa atong kapihan sa Dipolog, ang atong Dean sa College of Law sa Rizal Memorial State University, former Congressman sa 2nd District Zamboanga del Norte, none other than Attorney Roselier Matoy Barinaga. O wala na siya mulansar. Good morning, sir. Happy Easter. Salamat din sa Happy Easter also, no? O sa atong mga bisita nga si ang atong malabot nga congressman sa 1st District Zamboanga del Norte, kauban nato po si Pons o iyang mga kauban. Mura ni og in full force, no? Kinita na mga leader ato makita mura og sigurado nakigaling sa itong guest nga makadaog yung pagka-congressman, no? Salamat og happy Easter. Thank you so much, Sir Matoy. To proceed, sir, free education, job generation, what else? Livelihood, other matters? Of course, no, livelihood, atong job generation sa dili man nato pwedeng mapatrabaho tanan, no? Sa atong gobyerno. So natay mga livelihood programs. Diha sa kada barangay, sa kada lungsod, magtukod ta og atong gitawag nga livelihood program. Pinaagi niini, no, naay mga proyekto ang congressman, no, through the national government. Of course, kooperatiba. Importante ang kooperatiba, labi na sa atong mga habal-habal drivers, sa atong mga farmers, para makuha nila ang benepisyo. Ang atong farmers, for example, ang dakong problema, wala gani sila ipalit og binhi, wala sila ipalit og mga abono, no, sprayer. Pinaagi sa atong kooperatiba, magkayusa, no, ang atong mga farmers, dayon naa sila usa ka programa nga matagaan og tabang ang kada membro sa ilang kooperatiba. Pinaagi niya na makapalit sila ug unsay mga kinahanglan. Kaya ang problema, mangutang sila sa 5-6. Halos ang ilang kita kulang pa ibayad. In the same manner, maupod sa atong mga habal-habal drivers, no? Atong mga fishermen.
maupod ang atong problema. Maglusod sila sa day-to-day expenses sa ilang pamilya. Ang kita nila, isip habal-habal driver, isip mangingisda, kulang ra. Kaya ang dakong tubo naa sa mga negosyante. Dili sa atong farmer, dili sa atong fisherman, dili sa atong habal-habal drivers. Yung taon, marginal income ang atong mga tao. Manguta ka o mag-formulate ka o national policy para matabangan ang atong mga workers, ang atong mga farmers, ang atong habal-habal drivers, ang atong women sector, matagaan sila og trabaho. Gawas na yun, no? Sa kooperatiba, of course, kinahanglan ta og ang atong mga hospital unta, no? You have to improve the services of our hospitals. Kaya sa pagkakaroon ng atong mga tao pobre in town. Pinaabdinaan natay pantawid karon sa national government dahil naapod kay PhilHealth, no? Pero kulang pa niya. Kaya kasagaran nga problema. Ang akong programa isang text ka lang. So akong nahibawan ang atong mga tao halos walay kwarta nga ibayad sa hospital diha sa atong mga ilang mga pasyente. So atong tabangan ni na atay hospital nga unta libre, no? Libre ang atong mga pasyente. Labi na ang mga indigents, no? Dili na natin ni sila pabayron. Kaya wala ganin ni sila ipalit og dugo og na kinahanglan paggawas na po sa ospital, wala sila ipalit og tambal, no? Daghang kwarta sa Pilipinas na wala lang through corruption, no? Kada adlaw makadungog ka. So ang national government kinahanglan naatay national policy, no? Ang atong mga hospital kinahanglan libre, no? Walay bayran ang atong mga pasyente, lalo na ang mga indigents, no? Dinhi sa atong mga hospital wala tay mga equipments. May akong nakita, wala tay CT scan, no? Hasta gani X-ray usahay madaot, moadto pa sa Cagayan de Oro, moadto pa sa Oroqueta ang atong mga tao, yung taong maluoy ta, no? Pinaagi sa pagpasa sa mga balaod, atong natabangan ang atong mga hospitals, atong silang padakon, atong silang improve ang ilang serbisyo para makatabang sila sa tinuray sa atong mga pobre nga kababayan. Okay, free education, income generation, natay bahin sa panglawas, o unsa pay other programs of government na buot nimo ipa-implementar, ipatuman kung buligan ka sa labaw nga makagagahom, mahimo kang congressman sa first district. Gawas nili ang atong social services, no? Kulang, no? Dinhi sa atong probinsya ako na matikdan, no? Ang atong even ang Department of Social Welfare and Development nga mauntay mutabang sa atong pobre ang tanang mga request dinhi sa atong provincial social worker office ipaagi sa opisina sa gobernador. Kinahanglan unta ang atong social services insulated from political pressure. Kaya ang mga tao in town malulita, no? Muduol sila, mga tabang sa mga ahensya sa gobyerno, pero dili sila tabangan, pangitaon pang ilang ngalan sa listahan o supporter ba sila sa naglingkod na gobernador, naglingkod na congressman, o kinsa man diha nga nagkubot sa gahom sa gobyerno. Kinahanglan ang atong Social Services Department, insulated na siya, no? Dili na siya basta mahirabtan sa mga politiko nga ang ilang interest, ang ilang lamang na kikaugalingon. Imagine, na ay magdaot, na ay mga uglingon, ug unsay mga problema sa kada adlaw, dili sila basta makaduol. Diha mismo sa mga ahensya sa gobyerno na kinahanglan nga mutabang kanila. Kay tan-awon pa ug silang membro ba sa partido, silang membro ba o suporta ba sa naglingkod nga mga opisyalis. Ngunta kini ang atong walaon, no? Ang atong palisiya, no? Our policy sa social services kinahanglan atong i-polish, atong i-improve para ang atong gobyerno will be truly help those who are in need, dili gamiton sa mga politiko sa ilang personal or vested interest. Okay, thank you so much. Nanguda pa po kung anang para documentation. Okay, Sir Matay, please, your question. Late ko nabot, no? Pero mura og ang tenor sa mga programa sa atong guest karon nga kandidato pagka congressman sa first district na si Atty. Balisado, mura man og katong tanan, it's more of an executive function, no? Executive function.
sama sa job generation, well, you have the Bureau of Labor, o kanang ubang mga financial, you have the Department of Finance, no? So, ang kada hapon, para mabalang po dito mga naminaw karon nga, ang Congress, because of the decision of the Supreme Court, nga di illegal na ang PDAP, sa ito pa ang congressman, wala na yung funding. Mato Supreme Court, no? I don't know, gibuhat ba na karon sa budget o dili, pero that is the trend, no? So meaning ang Congress karon will be purely on legislation. Although ang mga legislation can have a connection with job generation, no? It depends on the time. Sa bahin sa legislation, can you more or less give us one or two legislation of local concern and one or two of national implication? Okay, sir, no? It's my honor, no? Kay Matoy Barinaga is an institution not only in Dipolog but in the entire province of Zamboanga del Norte, no? Ang atong it would appear, no? Ang akong mga policy, ang akong plataforma, executive function, no? But dili man ta maka-improve sa atong executive function. It is only through proper legislation, no? Nga atong mahimo. For example, free education, no? Ang free education is enshrined under our Constitution. So we need an implementing law, no? So mao ni ang akong focus. Nga atong mga state university. So mag-sponsor pa ng bill, no, creating a state university that is truly responsive to the needs of our people. Dili pareha sa atong eskwelahan karon nga akong nadunggan one of the most expensive dinhi sa atong nasod. Tingali atong i-improve, no, ang management kay karon they are being governed by board of trustees, no? So independent sila. Kaya naman po independence ang atong educational system. Pero ang problema, no, ang bayrongon sa eskwelahan dili kaya sa atong mga tao. Doon sa pinaagi siguro sa amendment, no, or magpasaka og mga balaod nga pinahanglan ang atong education libre, mo kini ang role karon sa akong kandidatura. Gawas ni nangutana ka og unsay uban that will be of local or national significance. Na sa atong constitution, no? Na sa atong constitution nga dili todo ang political dynasty. Pero dinhi sa ato bisan ang ruling Liberal Party, no? They are being implemented, no? Gani ako usa ka biktima, no, sa policy nga dynasty, political dynasty. Kay ang akong apelido dili man ko pareho sa ilang apelido. Kinahanglan parintiman, no, ang ilang kwaon. Do sa nasalidsan ko sa akong pagka-official candidate diha sa Liberal Party. Do sa naman sa atong constitution, we need a law, no, to pass, no, to prohibit, no, kini atong mga political dynasties. So kinahanglan ni mo ni akong usa sa akong priority legislation ato ang buwagon ngano kay lisod kayo corruption, no, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Imagine kung ang atong probinsya kontrolado lamang sa usa ka pamilya, unsa mahitabo nato kung kita makontrahan yung taon si Atty. Balisado kada adlaw bombahan nila, no, kay wala na kuno kay mga tao. But it looks different, no? Kung ilang una-unaon, nga mag-usik-usik sila, no? Mag-usik-usik sila sa panahon sa ilang radyo, ilang bombahan sa Atty. Balisado, ug walay tao, di ba? So, bason o ang ilang analysis sa'yo. Ida siguro kung bombahan kada adlaw, kay daghan ko supporters, mahadlok sila nga sa Atty. Balisado ang maoy dumadao karong 2016 election. Okay, follow-up question, Sir Mato, please. Ganing, nagkatata question. Ganing, dagang ka, one of your crusade, Sinta, no, is to pass the anti-dynasty bill. No? Anti-dynasty bill. Okay. Nakabalo ba ka o, doon naman tayo tulo ka, Congressman, di ba? Nakabalo ba ka o sa District 1, file ba siya o bill about anti-dynasty, sa District 2, file ba siya, o sa District 3, file ba? Which will give credence to your desire to be elected as
congressman, para you can represent and fight it out for the passage of this anti-DILSA bill. I'm not aware, no? I'm not aware kung sa ilang gipang file, no? Kini mga naglingkod na congressman. Pero this is my priority legislation. Nag-file sila wala o panangot na sila gipile ay na anti-dynasty bill, then I will make it a point to look at their existing bills, no? Para ma-improve na ko. Kung wala man sila mag-file, ako ang mag-spearhead sa ating kongreso niya na pinahanglan na agitay anti-dynasty bill. This is not an easy job, no? Ngano? Kaya ang atong kongreso, di-control sa mga politicians na daghan og mga parente. Na sila, these are being ruled. This country is being ruled by what we call as political oligarchs, no? Na ito din karon. This is a reality. When in fact, in 2013 election, tapad ni Governor ang iyang mga ipanulti, dulog na ayaw ang political dynasty. Pero pagkadaog, maurapod ang ginabuhat, no? So, pinahanglan na ang ito'y balaod. Kaya ang Constitution is not self-implementing. We need a law to pass an anti-dynasty bill. Ato nang iprohibit. Pero kung sa sila kagalit karon, mas grabe pa kung ilan na makontrola ang entire province. Okay, so before we proceed, allow me to acknowledge the presence of our panelist lain nga si Mr. Robert Pinsoy, ato ang Provincial Information Officer Designate sa province, at the same time Executive Assistant for sa Office of the Provincial Governor, and we would like to acknowledge the presence of Mayor Ricardo Sabandal sa lungsod sa Pinian. Good morning, Mayor, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Morning. Shy kay siya, kamay rin yung istorya. Okay, nagsulat ko yun. Okay, so natin, kajut lang. So Robert Pinsoy, please, pansa, dito sa kajut lang. Okay. Good morning sa ato mga sukid paminaw, sa ato ang mga bisita nga espesyal karong buntaga gikan sa National Unity Party nang gipanguluhan ni Leonon pagka-kongresista sa First District, Bebot Balisado sa iyang mga kauban. O sugod naman gyud ang atong kampanya. So mo na nga ang Kapihan sa Dipolog naghatag og panahon sa tanang kandidato para nga mapahayag ang ilang mga plataporma ni gobyerno. So good morning ka na tanan, labi na sa atong sukid paminaw. Okay, ato lang pasabot rin tanan ha, nga atong mga panelist diri, wala tay kolor diri sa politika. Kining Kapihan sa Dipolog is the only public affairs program here in Dipolog City, Dapitan City, and the entire province of Zamboanga del Norte. We are independent, we are neutral, and we are objective. Basta diri sa Kapihan sa Dipolog. Sa gawas na nilabot, personal na nila, no? So, pero kitapok ka ni Padanan diri sa Kapihan sa Dipolog, we assure you, wala tayo politics diri, kundi we are objective, we are neutral, and we are independent, so to speak. So, morning ko ang atuang format diri sa tong Kapihan sa Dipolog. So, everybody is welcome. So, muna nga kitang tanan naapo diri karong panahona. Okay, so Senator, sa imong ang dugang nga pagdabu-dabu ug pangutana ni Attorney Bebot Balisado. Dilo na yun kay Attorney Balisado, very close friend of mine, no? Family friend sa yun. But in spite of that, you may notice nga sometimes I'm asking some questions which may not be very friendly. Para lang nga ang publiko makibalo. Yes. We are doing this for the benefit of our public, no? Atong voting public. Para kay kini mga atong gihimo para mailhan sa atong mga katauhan o makilati sa atong mga kandidato sa atong ang umaabot na eleksyon. Guys, so nato please. O katong nabiyon nga atong guest, no? Atong kandidato nga nag-istorya ko no sila one time sa gobernador, dito kisang gobernador ang istoryahan, pero pagkada ka ng anti-dynasty kuno dili mayo, no? Pero pagkadaog, they're practicing it. Ang atong pangutano sa atong guest karon nga, you know, there's such a saying, he who fights against the monster, no? And then when he gets victorious, he becomes also the monster. Sa eleksyon, kung bati ka nga, dili mayo ng mga butanga na atong kabyuhan, reforma, tanan. Pagkadaog ka to, lami mong kuday ni Diar Gonzal, di ba? Atong mga tanas sa itong guest karon nga, kung magkadaog ka,
you will not also become a monster like what you have with other candidates. Okay. Ang balisado, no, in the first place, gamay ra ang pamilya, no? Gamay ang among pamilya. And wala sa akong vocabulary kini mga political dynasty, no? Sa akong personal nga pagkatao na nakailang mo nako, no? Dili ko anang abusyoso kaya, dili na akong nature, no? Ang akong gusto, mo serbisyo ko sa mga tao. That's why ang akong primary job, no? Who is Attorney Balisado? Attorney Balisado is the tabang man, no? Mutabang ko sa mga tao. Busa gani pinaagi sa akong tabang card. Ang akong gipanghatag sa mga tao. This is not a form of vote buying. No. This is my card na akong ipakita ni adili ang mga serbisyo sa panahon nga ako makadaog nga congressman, no? Ilang gi-atake nga binutbot ni dili ni tinuod, puro pamakak, puro pagpuyok lang sa mga tao, dili, no? Kini ginagamit na ni sa Metro Manila. Sa atong mga nakalingkod, naa salay atong gitawag nga health card, no? Gani dinhi napoy akong nadunggan nga naapo salay similar services. Pero kung Attorney Balisado, valid lang siya and effective after the election, no? Kay ang kwarta, ang pondo, gikan man sa pondo sa congressman. For example, scholarship fund, no? Ang congressman na hibalita nga nagkubot og scholarship fund. Pila ka milyon, I'm not exactly familiar about it. But there are scholarship karon sa atong mga congressman. So pinaagi sa card na Attorney Balisado, nagkubot ka sa akong tabang card, matabangan din ka. Pinaagi sa tabang card ni Attorney Balisado. Okay. Before ni mo, sir, ha, mangutana sa ko, I'm sorry to ask this, no? In all honesty, kining tabang card, magamit ni, you said a while ago, after sa election. So, win or lose, makaasa sila nga mutabang jud ka, bisag napindi panalitan si Bakulang, mutabang jud ka sa tag-iya sa card. Okay. In 2013 election, I ran, no, and I lost. Okay? So, by a slim margin, by the way, no? So, pagkaman sa eleksyon, ako ra ang kandidato nga napildi. Nga nagsugod na pud og tabang. Gani ang mga kandidato nga nakadaog, no? Wala ko specific nga ipang tudlo. Pero kasagaran sa mga kandidato nga nakadaog, nagtago na. Pagkadaog kay daghan ang maningil. Pero sa Attorney Balisado nagsugod ko og tabang. Kay para kanako, what is important sa usa ka kandidato ang pagtabang sa mga tao. So, sige kog tabang sa akong ginagmay nga pamaagi. Mao kini ang akong palisiya, ang akong pagkatao mutabang ko. Busa pinaagi ni ini nag-issue ko ang tabang card. Mura ko na og some sort of identification sa mga supporters ni Attorney Balisado. Dalit kayo na akong ma-verify. Kaya sa panahon nga mo tawag, kaya akong programa isang text ka lang. So pinaagi sa text mo, mga tao, dagang mga itabang ng Attorney Balisado. So ako lang i-verify if truly, no? Siya, nanginahanglan ba, kaya para po namin ma-verify, kung pinuod ba. Kaya usahay, basin pangwartahan lang ta sa mga tao. Busa ni ini, si Attorney Balisado ni hatag sa ano akong gitawag na tabang card para ang mga tao mahibalo nga si Attorney Balisado ni ako din kanunay mutabang ko kaninyo. Okay, last question karong panahona. Mr. Mato, nakakarami ka na. Sige, go. Sorry, this guy. Joke lang yan. Sige, go. Right, sir. Question just release back from one question to the other, no? Okay. So, sorry. Kaning mining card kay tabang card. Sa ito pa, ang atong guest karon nga si Attorney Balisado nga magpapili pagka congressman sa Primero Distrito sa Zamboanga del Norte, no? Is known, matod pa niya as a tabang man. Tabang man. Murag muna o dyan di kaya ano. Doon naman tayo Batman. Doon tayo Superman. Doon tayo Spiderman. Pero doon naman tayo tabang man. Di ba? Ako na o dyan So sa ito pa, first district, ang kumbate ini is between Servisyo Bilis o tabang man. Di ba? Karang leave it aside. Kini sa usa no, sa akong experience, ang i-apply karon sa administrasyon, kaya wala naman ang PDAP, ang congressman dili naman maka buot sa unsa mga proyekto kay that is already executive. However, doon na to ilang gibuhat karon, which we applied that before. Kini gitawag nila bottoms up budget. Bottoms up budget. Ayuhon lang ni mo maniud tay husto. Unsa may procedure? Sa ito pa, gikan sa barangay,
ang mga barangay constituents, pinagi silang barangay development council, mo identify unsa mga proyekto nga ilang gikinahanglan. Dili ka ang presidente, dili ang congressman, gobernador mo ingon nga kinahanglan mo tulay. Dan yung taong taga barangay, sir, wa man nyo mo suba. Then the river will come next, di ba? Oh, mga badro na, unsay kinahanglan nila. Di kan sa barangay, ilan ang isabit sa gitawag municipal o city development council. They will consolidate this dan ihatag sa NEDA, sa Regional Development Council, then ang Regional Development Council hatag sa NEDA. Tingali congressman kining ang kumbate gidana is already on the NEDA. Nga katong tanang proyekto sa imong constituent kinahanglan masulod yun, which will become the so-called executive budget, diba? Pero di na mosulod, lisod naman ka mo insert. So, diya tingali makita nato ang abilidad sa congressman, no? Sa development. Wag di mahilabot ang congressman, but that is a part of legislation, the budget process. So, nakita nato how capable are you in fighting that all the projects identified by your District 1 maputang dito niya sa NEDA. Okay, no? Pura man og naka-concentrate ng questions. I have candidates for mayor here, no? So, later siguro ato po silang paistoryahan, no? Kay ububura ba niya atong programa. Pero sa imong gisulti, ako abogado, no? So, abogado ko, dili lang basta abogado. I graduated from Ateneo Law School in 1984. And since then, I've been in private practice, no? Nag-join ko sa government for a short period. After that, naan ako sa private practice. So sa ako lang una-una, no? I'm the best person sa tulo ka kandidato karon. Kaya kanang uban wala man sila kay qualification. Ang uban naaman pag-umangkon ko ni gobernador, no? So kanang uban naapod pag-umangkon ko or anak ko ni Nonong Halosos. So ang akong qualification, I'm my own person, no? Walay magbuot ni Atty. Balisado except ang dictate sa atong mga katawhan, no? So ako abogado ko maka-hinahinal ko kung saan na ito pag-improve. Like sa PUDA, for example, that has been declared as illegal, no? But remember, it is the Supreme Court interpreting the law. There is always an opening for a new congressman, a newcomer, no, to formulate laws ng atong mga congressman taga-ampod o ilang kaugalingon na pondo para makatabang po sila sa mga tao, di ba? So it's only a matter of amending existing legislations, no? So we are not bound by this mga policies karon kaya mag-change na ta sa administration. Depende na po sa mulingkod na presidente. So kita mamili ta, no? Mamili ta og mga kandidato na mahibalo dili lamang ang qualification kay siya pag umangkon og anak dili na para kanako dili ni siya maayo nga qualification. The best qualification is you should be your own man. Ay, dili ta maingon nga, Jesus, Ginoo, ug mao ni ang atong policy, magpabilin ta dinhi sa atong distrito ug atong probinsya, magpabilin ta nga pinakapobre dinhi sa tibuok Pilipinas. Okay, pangilan ako, isang minute na lang. Atay ni Matoy, kaya mangutana ko ni Mio Ricardo sa bandal duro sa Lungsod sa Pinyan. Ano po na are the right questions? The right questions. Kaning, usan na lang, last good, no? Promise. Namantik ka na itong LP ka, yellow, di ba? O una, amot unsay color sa una. O sa uban, unsay lang color, pula ba unsa. Ang ato lang pungutana ron, may balang sa kadadaghanan, nga namang imong color is green. Kanara. Okay, sige. Ang akong color is green because ang green means life, no? Green means life. O kanang dahon na yellow na LP na nalangya na nga. Di ba? Tanawa ng dahon. Pagkalaya sa dahon unsay color, yellow. Ako na lang yung dauban. Ha? Nangita pa ulang mga kandidato, yung buhi nga kandidato. Ha? Andang na mutabang sa mga tao. Ngunit ang rason na si Atty. Balisado ni pili sa green. Tumawinan ko ni ang pinagbuhi na atong proteksyonan. Pagka-congressman unya, maghimo ko o mga balaod, no? Mag-formulate og mga national policy para ang atong mga tao magpabilin na mauswagon, magpabilin na buhit, dili sila malaya, kay ang malaya wala na nahinungdan sa litsa na nato ni.
Okay, thank you so much, Atty. Bibot Belisado. Okay, acknowledge rin ito, amigo, si Mr. Jose Filito Discaliar from Rizal, Zamboanga del Norte. Good morning, Jopi. Pangutanaw natin si Mayor, nagpaubo-ubo na yun, si Mayor Ricardo Sabandal, Lungsod sa Pinyan. Joke lang, sir. Nganong napunta man ka sa bando ni Atty. Vicente Bibot Belisado karon nga eleksyon, yon sa manimo pagpili nga ari ka mo pasilong sa partido ni Atty. Bibot Belisado. Mayor Ricardo Sabandal sa Lungsod sa Pinyan, please. Okay, daghang salamat sa manindot nga pangutana. Ang kanatong tanan nga natin karon mayong buntag. Ang pangutana nagaingon ngano nga karon eleksyon na napunta ko sa magkamot ni Atty. Belisado. Sa 2013 pa, nidagan kong mayor o si Atty. Belisado, nidagan congressman sakop sa LP. Niya na kayo na wala may magkauban, kaya lain mong kong partido, lain pa sa partido. Ako sa una po, inyo po ko, ang partido. Kang ang partido, nako sa una, inyo po, naginusara ang partido. Mao na nga nautabo-taw na to. Karon na-realize na gyud mo na nagkayosa na ni kay naghimo na si Atty. Belisado ang iyang partido nga National Unity Party. So, niadto parte nagsugod na ni o lakaw-lakaw ug akong nakita nga si Atty. Belisado bisan pa wala siya wa pa nga sa posisyon, sige na tabang sa mga katawan, sige nang duolo sa mga katawan, sige na siya nga maghalipay ang mga katawan tungod sa mga tabang. Mao usahay nakaingon ko, di ara ni tao nga angayan nga mo dumala sa Distrito 1 kay siya mantigo maglantaw sa kinatibuk ang katawan sa Distrito 1. Mao kana sa Atty. Belisado. Mao nang gikan sa 13, 14, 15, 16 naghiusa ni tungod kay among panikamutan ang among padayag ipamatuod nga sa Atty. Belisado ang ayan yun mangulo sa Distrito 1 kay siya mantigo maglantaw sa mga taong kabos sama kanatong tanan. Mayor, election time man gyud karon, kinahanglan nga mahibaw po ang mga katawhan kay kinapison man gyud sa ang mga kandidato, no? Nganong nibiya man ka sa imo ang primero nga partido nga imo ang gisakupan? Correct. Maayo usab nga pangutana. Dugay akong kauban sa panahon pa ni Nonong Halosos, 1995 pa. Sa pagdagan ako barangay Kagawad, wala akong hilabot kanila, wala akong modol kanila. Pagdagan ako isbe, nag-independente gihapon ko, kay naanad mo ko sa NUP nga partido. So, hindaon ko sa kaduwang higayon. Tungali, nakita na Nonong Halosos, nga si Kagong Sabad sa Lungsod Pinyan, bisa nag-inusara, mutindog o bubaro gayon. Mo nang iya kong gikuha, ihaylo ko, o kaluhin sa Diyos, na kuyog ko ni Nonong Halosos. So, pagdugay na mong kuyog, hantod nga nahimo si Siling nga mayor o ako nahimo kong abisi mayor. O nahimo siya nga congresswoman o ako nahimong mayor. Tungod lagi, kay kadto panahon na ang term ni Sina Lusos succession mura naman to sa special election. Hingawog siya. Pagkahuman niya ang tulog walang to sa kabutong tulog term kay napuno naman to siya ni Carloto. Kay si Carloto matugibutang og caretaker sa Distrito 1. Tungod kay di man po gusto sinuno nga ang kwarta sa Distrito 1 dili ko po suluhon po Carloto. Nagkaluhon na siya nga mag-special election para ang kwarta nga si Dito mo to sa una natod nila silang mga kamot. So nitabo nga nag-special election o bidawag si Sile. Karon naimpas ang mga adlaw sa iyang pag-congressman o tungod kami balik siya sa Lungsod sa Pinyan pagkamayon ako yung sugol ko niya kaya di ko ganahan sila prinsipyo kaya kanunay lang tang diktaran muratag kabaw inaton mayo pa'y bagtok kay bisag gamay siya pa'y magbuot nung kabaw ta apan anak punta mo nahitabo nga ako si Karong Sabandal ni hawa sila makamot kay dili ko gusto nga kanunay ta diktaran masuko sila kung naghimo ta mga project talamuan sa Lungsod sa Pinyan na di sila masayon masakosap sila kung sila ilang gusto dili na ko tumanon so wala may magkasinabot hinungdan si Karong Sabandal ni hawa sila makamot kay dili ko gusto nga ang ila kong buhaton may natuman kay di mo sila gusto nga ang akong buhaton mo po ipatuman so mag-angay ta buhawa ko aron dili na kita
usa. Mao hinungdan nga sa karon sa banal dito lang aron lang pagtuntog aron mubarog siya sa kong galingon nga mga tiil. Sa imong paghawa, Mayor, nanangig ba kang tarong? Nagbulag ba mo sa maayong kabubuton? Iya kong paghawa nako, iya kong ipatawag. Iya kong inang mayor, ubali ko pagka mayor, himuora ka ng konsyal. Iko ma'am, dili ko musugot, muhawa ko, pero mukontra ko nimo, kaya wa ko muangay sa imo pagdumala sa lungsod sa Pinyan. Basta Okay. pag kuman ato ng kwantiyan ito, maratog sa kanta ba? Goodbye, I hate to see you go. Good guys. Okay. Thank you so much, Mayor, no? You're being a sportsman, no? Nga, with all honesty, imong gitubag ang atong pangutana, election time na gud karon. So, kinahanglan nga magpagkahanay kita diri aron masayron usab sa atong mga pumipili nga mga katawan o kinsa ang angayan nga butaran alang sa mga lain-lain nga mga posisyon nga inyong gipangdaganan. Ari na po ko ni Vice Mayor Roger Dizon sa lungsod sa Sibutad. Ato na po ni Dizon o pangutana. The same question goes to you, Vice Mayor Roger Dizon. Ngano man nga napunta man ka sa partido sa Green nga party ni Attorney Bibot Balisado, National Unity Party, o unsa po imong hinawaingan o nahinawaing magaling ka sa imo ang una nga partido nga imong sakupan. Actually, ma'am, kung apunto paguna o himauna kung usa ka oras duha matupad na ko duha ka oras kataas ko istorya pero Samarilan. ako lang i-shortcut ako gamay. Sige. Actually 2007 direkta gid kuha ko ang partiduha. Naman ko ng partiduha nga kuan. Kaya ikaw bang amatong ako pambato sa Gobernador Amatong sa una. So 2007 panguntawan ko nakuha ko. Mga time na naipon ko. So 2010 maghapon, ikuha ko bayas na ko. So, 2013, ikuha ko bayas na ko. Pero, sa duha na ko kadaog, sa tulo na ko kadaog, dingon ko nga kaming pamilya, wala may maapil o butar sa nila. Labi na sa mayor. Kay, kada ko butar niya, 2007, 2010, 2013, mas taas mong butar nila. Munang, dituan ko, murag diana na ko, di-umbuksunan na kadaan. Ang elected na may tuloy, diha yung convention, kanabayas na ko doon, kanang akong mangon po na konsyal, ang tinood diha sa SBNAM. Nga nung kontra po ko ng partiduha, kami na yung tinahiya. Di ka pa sa komunikanan sa una, pagsugod sa subod, hantod na ng gulon. Wa, doon na mo nga kami magkaon o kwarta sa gobyerno. Doon po may gusto, Dili may gusto ka ng project bitaw nga dili maayo nga project. So, ako nadagan ko mayor pagkakaroon, in behalf ni attorney, tungod ka nako sa attorney Balisado, nakita po nako nga wa pa gani napildo man gani pero na proyekto. Mismo sa mo pinaka iyang gihimo diha nga kanang waiting shed. Nga dagan sa gihimo mo nang naako niya mga masakiton mutabang to siya. Dayon sa ako nga nung nahawa ko, kay ang tinuod ko papahawa po ko. Pero ang tinuod, nga nung ipapahawa ko, kay tinuod, kay supak ni. Kauban sa mga supak ni. Una, kanang project ng grader, kanang grader lang. Target bonding na, among ipatawag ang engineer, target bonding, 3 million kapin. Kinakaraan ng modelo, dahil ang modelo, ipatarbaho lang o sa kanyang budget sa Kalilik, 14 million. Pwede marilit ang istorya kami na 14 million. Di pa tarbaho. Nasabi og 70 mil. Nadaot. So, kapatid na po 4 million. Ang tinood, akong supayang naman. Mayor ko, unsa tong mayor, pagkatuloy pa ka na ko, o sa pagdaog na ko 98. Approve nga loan ako 5 million. Unsa na ang 5 million? Diha ka tingulors, usa ka bako o usa ka grader. Only 5 million. Kanang grader pagkakaroon, target bending 3 million katin. So, kinakaraan ng model. Ang istorya, mas barato ko no, kung province mo palit, i-compare katin sa lungsod, mas barato ko no ang lungsod. Kay 3 million na katin. Ang ibang bigala nga nito taga-province. Para na ako, sinuhulan to. Kung to sa 5 million, mga ka-grader,
usa ka grade bakot at nilos 5 million nga 3 million kapin muna usa nga kung nahino akong tulihiron nga manghihit nga nahitabo pagkakaroon 14 million na ako'y hudsaka 1 million premio nakadaog po niya ito binasun na po ko doon kuan nakadaog ko Katagan ka sa 1 million. o 1 million di mo na akong budget rehab na sa kuan sa si Palok down to the boundary of Rizal only 1 million pila ka kilometro na unya ka na 14 million pila ka kilometro na nahiagikan sa eskwelahan padulong sa ulan tulo ka usara ka pag school board nga dako nga 14 million kung sa kuan nga 1 million una usa sa akong kuan nga hiwi nga pamagi. Okay, thank you so much, Vice Mayor Roger Dizon. Arita sa lungsod sa Serios Menya, ang ato ang Barangay Kapitan Nelson Adolfo, nga mulansar pagka-mayor, Vice Mayor sa lungsod sa Serios Menya. Ang astig mo, nga naman nga nakabisidor man kagamulansar pagka-Vice Mayor sa lungsod sa Serios Menya. Kasi ako itubag na naman, daog ko din. Ha? Kasi ako itubag na naman ng konsyon, daog ko din. Depende, ito mo ang Sila sa Stayman, ito na balisado ako, parihara. Kami di naman siguro mo daog, pero pabor mo. Pero lukson ko nimo, kung pangutan ha, tagaan ka na akong balansi nga na mo daog. Okay, so short and brief answer. So hanging in the air. So kinsa pa lain nga mo testimonya mo istorya ngano nga napunta sa partido ni Attorney Bibot Balisado si ikaw lang introducer kay daghan ba kaayo dili na to maganap. Atong kandidato pagka Vice Mayor no sa lungsod sa Sibutad no Felipe P. Sumundong. Okay, go ahead sir. Okay, daghang salamat og maayong buntag kanatong tanan sa tanang listener dinhi sa RFN DXDR. Daghang salamat og happy Easter Sunday kanatong tanan og labi na sa unang distrito sa Sambo Norte. Kani adtong una na kong dagan pagka sangguni ang bayan dito sa Sibutad. Gapasilong ko ubo sa landong sa EPP. Sa ilahan ni Nonong Alosos 2010 human ko nagretiro gikan sa intelligence group kay dito mako sa Camp Criminal Sign. After my retirement I ran for my position as SB member of the municipality of Sibutad. Mo kadto nga niadtong tuura human ako pagretiro minagan ako pag-SB sa lungsod sa Sibutad under the umbrella sa APP. Tungod niya na sa akong panglantaw, ang among namunuan sa among lungsod, ang iyang pagdala, dili ba angangan nga tubayan ang iyang pagdumala, gumikan sa kasulti sa unahan sa atong incumbent Vice Mayor Roger Dizon ug karon nidagan pagka mayor sa among lungsod under the banner sa NUP karong panahon na mao kana kami nagkauban sa una sa EPP apan gumikan sa rason nga kini ubos niyong sulugoon sa lungsod dili ko gusto og tinunto nga trabaho mao kana kaya ang among trabaho kaniadto sa wala pa ko ma-retire tigtulid sa mga tao sa armed forces o sa police kay naamang ko sa intelligence group na assign. Busa sa dihang mo pas naghangyo ang among hiting kotibo dito sa hawanan sa sangguniang bayan nga mangayo isang authority to para mag-loan og road grader in the amount of 17.7 million. Ako sa anak himbabag sayod ang among Vice Mayor si Roger Dizon sa tanto-tantong ligid sa panahon ako nidaog bisan tuod ako ra usa ang misupak kay kaming tanan ipipi man kaniadtong panahon na sa daghang nga panahon
human sa dagan mga unom kabuan among kumbate sa hawanan sa sangguniang bayan, nagpadala og suwat ang among hipo ko tibo nga mga authority sa sangguniang bayan na mo purchase o road grader in the amount of 3 million pesos. Munang nakatawa ko. Kaya naman mag-loan man og 17.7 million. Yan ang kandidato sa road grader. 3 million naman di ay. So, akong gikumbinser akong mga kauban sa nguniyang bayan to pass a resolution na tagay sa authority to purchase road grader. Sa laktad pa sa istorya, nakapalit niya og road grader in the amount of 3 million pesos. Ang road grader karon hingabot dito sa Subutan, ikarga sa trailer. Wala kinakadalagan. Sumala sa la istorya sa Cebu gipalit. Wala na kadalagan, dala dito sa butag kay karga. Then atras o kadiyo, gisaba sa road grader. Dayon, giplitihan sa kontraktor sa Tagamulago, o nagpondo na dito sa ilaha, just to justify na ang road grader condition, running condition. Karon ang among road grader, di na running condition, parking condition na. Dito kakuyawi na amuhang road grader. Mao ka na naghabo sa among lungsod. Daghang salamat o may buntag na tugtanan. Okay, thank you so much. Kaya na ito ang amigo na nga karaan, no? Dili karaan dyan kay maingon niya antik, no? Dili po. Kundi suki ni nato sa kapiyan sa Dipolog si Konsehal Arnold Cadano, kani konsehal sa Dakbayan sa Lapitan. Ngano man nga napunta man ka sa National Unity Party o naambak man kagikan sa APP nga suod man kay mo higala, di ba, ni Konsehal Alimarlo Dagpin, Yes. nilang Ma'am Apple Marie Agulong. So, unsa may hinungdan nga no nga nibiya man ka sa partido nila, EPP, o napunta ka sa NUP ni Attorney Bibon Balisado. Thank you, Ma'am Edith. Actually, for the past, how many years? Na 3 times man ko nahimong konsehal from 2001 up to 2010. So 9 years ko nahimong konsehal, wala ko pindi-pindi for that 3 consecutive terms. So EPP ko, before I entered into an EPP, I am running as an independent. Then, before po ko nilansar og independent, naghimo na ko og sa kwan papakulo, panghatag, padula, pang participate sa mga sports or sa mga kalingawan during Holy Week, mag-voluntary na panintal on my own expense. Kaya po amon ko sa Manila at nagtrabaho sa Kongreso. So, niresign ko sa Congress, just to lang ang akong kasing-kasing, gikan pa sa akong pagabata, naanag din sa akong kasing-kasing nga, pagpangutana sa eskwelahan, kung unsa ang imong gusto sa imong pagdako, ang akong tabag, I want to be a good politician. So, niresign ko dito, nilansar ko as an independent as city councilor, but I lost. So, on 2001, gikuha ko sa EPP. Gipalain at ko, tungod lagi kay Pebrita, dani na ay amutunon, mga sa lakaw-lakaw, misaad sad ko. So, on 2001, nakadaog ko, 2000, pagka-eleksyon na po, until 2010, ako ang term. So, karon nibalhin ko, kay nilansang magpunto pagka after 2010, 11, mag-rest man o 1 year, anak ka makabalik. So, nag-rest ko 1 year, nilansang magpugulain, independent gihapon. So, pwede. Kay ingon man nila, basta independent, bisag tarong ang imong pangando, tinguha para sa katawhan, dili ka makadaog, basta dili ka mahalinya sa maong mga partido. Mao na, nga naman nga National Unity Party man So karon, ni ako kag ato ni Balisod for the reason na sa ginaingon ko na kaganina na akong nakita bisan tuod sa ato ni Balisado kay amo man pud silang family friend before during his father kay kauban na sa kanang term of office kani adto. Ako na ato kag ato ni Balisado tungod sa akong nakita, no, na bisan pa gani nga wala pa siya maglansar, wala pa makadaog, hangtod na pindi na lang nagapabilin ang iyaang serbisyo ngadto sa katawhan labi na sa unang distrito. Ako mismo usa sa mag-justify ni ana kay ako mismo nakapangayo og tabang kag Atty. Balisado even nato ako sa Metro Manila. Gani siguro kani akong pagbalhin o pagsuporta sa NUP. This is my own decision. Wala ko'y gidala nga tao gani even Alimarlo Dagpin ask me.
ang gihangyo lang nako wala man tay mahimo anak nimo kay igagaw man nimi kun sa daghan wala man koy mahimo ba imuha man po na natural nga ako manipulsikal isip batanong politiko isip nangando sa tinuod nga pagserbisyo sa katawhan sa dakdag sa lapitan ug labi na sa una distrito sa Banga del Norte nangita po ug asa ko dapit mo pabor. So karon ako nakita na si Atty. Bibot Balisado, dili ka ta magluhod-luhod, dili ka ta sigig pakigkita sa kinsang Alipores, kung dili, isang text ka lang, pagduol nimo ug sa imong tulo, prangka diretso ihatag ang imong gusto. Mauna ako sa akong pagalingon na ako nagpailalog sa kang Atty. Balisado. Daghang salamat. Thank you so much, Konsihal, kanhi Konsihal sa Dakbayan Sapitan, Arnold Cadano. Interesado kayo din tulog kamo mga babae din sa ato ang tapo karong buntaga kay March ba ron ha? Month of Women's Month, no? So, women empowerment. Pwede na to ipa-dol-dol rin palingkod ang tulog ka babae na to kay haron maistorya na to. Si Kapitan Guada Discalyar sa Poblasyon Lungsod sa Sergio Osmeña, Rizal, sa lungsod sa Rizal. I'm sorry, na-confused na ko, daghan magong mga munisipyo. Si Doris Bael sa lungsod sa Sibutad o si Miraluna Andilab sa lungsod sa Sergio Osmeña. Okay, Andilab Osmeña. Si Kapitan Guada Discalyar sa lungsod sa Rizal. Pwede ba masayra na to nga napunta ka sa partido ni Atty. Bibot Balisado under sa National Unity Party? Di ba konsehal ka sa lungsod sa Rizal kaniadto? Yes, a two-term councilor sa Barangay Municipality of Rizal. And then, ako, ang ako agad nga partido last election is Liberal Party. Kami ito rin magpayamong pagkakuyog dayon daghan kayo daghan kayo na nakita niya ito sa iyang pagkalugdong sa iyaang unta ng ambisyon na mahimong nga congressman. Dayon ako sa akong pagkaliberal nakita din ako nga maraog nabiyaan din kay tungod siguro nga napildin dayon nabiyaan jud ko dayon adto kanang attorney. So pagka 26 adtong pag-eleksyon sa kapitan dili na gud ang dakwad dagan. Pero kung hindi nga kung dili na ko tindigan ang ang West Poblasyon nawala na tanan kaya nga kung igsuon wala naman. Dayon ang ako kong pagtuo nga ang sa liberal, kay tungod lagi kay liberal sa una, kakuyog pa sa ato ang kasamtangang gobyerno, nakainin ko nga, matabangan rapod ko din nga sa akong isip kapitan sa West Poblasyon. Pero, nanuglak naman din nga tanan, ang mga katayuan nita nga kalambuan yun. May ako na ito ni Balisado, bisang pag-kuwan ko nila sa Liberal Party, pero marag, dili na nagyod, kay iniwan sila nga, dili ganagod ko nila madawat sa Liberal. Wako kayo balo, kung saan katarungan, na dili na dawaton ang mga Discalyar diha sa Rizal. Now, nga sa ito, nakita na ko, nga makatabang dili sa ato ang distrito, na nga nagbarog lugo sa National Unity Party. Mora ako siguro. So, mudagan ka Nadagan ko karon pagkasangguniang bayan sa Rizal. balik sa imo ang Balik sa akong karangan ng gusto. Adi, sa una, nadagan ko ko yung vice mayor. Dayon, nalagi ko yung itabo, nga wala nang paano pa Two ka nga napili isang konsihal. Oo, 2 terms ko na councilor dayon. Incumbent ka nga kapitan sa Sa West West Poblasyon Poblasyon. sa Rizal. O lansar ka pagkakonsihal lansar sa ka. lungsod sa Rizal. Lungsod sa Rizal. Good luck to you. Thank you, ma'am. Thank you. Atong sunod nga ihinabi si Doris Bael sa lungsod sa Sibutan. Mudagan pagka konsihal sa lungsod sa Sibutan. Go ahead please. Ano napunta ka sa National Unity Party ni Atty. Bibot Balisado? Ako, sugod pa lang, Balisado na jud ni.
Nilansay kong iyahang igagaw nga si Dindo. Unang paglansa po ako as councilor sa barangay. Tapos, ang among suporta sukad ra gyud sa una. Sa ako pang mga apuhan, tamang sa akong papa, dayon ako ang kasunod. Kay, ako lang istorya no, ang among baryo sa Dilapa, sa Sibutan, dili na siya mahimong baryo o dili sa iyahang amahan nga balisado. Munang nakita pud nako sa akong katungod, nakita nako unsa kaligdong o kamaayong tao si attorney. Munang nga ako niya kanunay ug di na gina mausog. Okay, wala na pagkausap. Wala na. Si kisa to sir? Meraluna Andilab sa lungsod sa Soyo, Osmeña. Okay ra. Nganong napunta ka, nganong nagpasilong ka sa landong sa National Unity Party ni Attorney Gilbert Balisado? Una sa tanan, may buntag na itong tanan, ilabi na sa atong kandidato sa First District nga sa Attorney Balisado, sa mga membro din ng katihan sa Dipolog. Ang dako nga rason nga nung ano usab ako sa Unity Party, gani mga pila na ka-eleksyon, murag 2007, ang serious niya lisod og kandidato kani adto. Pero ako sa pagsugod wala kong bulag amo yung lihopon tungod kay wala nang kandidato kani nga napildi na kanunay. Pildi ang serious niya. Gani nang nindungan ako kani si Vice Gov Kinsey, kauban kami ani sa una. Pero karon nga tuig sa nahitabo sa dagan sa atong politika sa probinsya diri sa Zamboanga del Norte, aduna tungod sa atong demokrasya, aduna sa bakoy nakita nga wala na akong giangay, dili tanan nga nabuhat nila akong naangay. Sa paghanyo ni attorney, tungod sa akong nakita siyang pagkaligdong nga tao, ug nagtuwa ako nga dako siya katakos usab. Kung tagaan nato siya og suporta diri sa First District, dako siya ikatabang kanato. Busa, nagpasilong ako ng landong sa NUP. Mao ka na, ma'am. Okay, daghan kayo salamat. Mao ka to si Mira Luna sa lungsod Andilab sa lungsod sa Sergio Osmeña. Sa dili pa kita mo pa rin sunahan, manginabuhi una kita kay kining ato ang mga sponsors mong ginigadala o kinabuhi sa tong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. So thank you so much Janus Marketing nga gipanagyahan ni kami ABC President Honorable Janus Yu nga namaligya og mga lain ang mga spare parts sa inyong mga sakyanan. Anamin mo tang sa Quezon Avenue ning Dapayan sa Dipolog. Matawag sa telephone number 212-1148. Daghang salamat nga po kang Honorable Senen Alvis Angeles, Vice Governor and Presiding Officer sa Sangguniang Panalawigan sa Zamboanga del Norte. Ngadto kang Ma'am Glona Labad-Labad, padayon nga hawak kamay sa Fiskan sa Segundo Distrito sa Zamboanga del Norte. Honorable Junior Sinapikit, Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Panalawigan, Zamboanga del Norte. Honorable Romulo P. Soliva, Chairman Committee on Finance and Appropriations sa Sangguniang Panalawigan sa Zamboanga del Norte. JFP Fruit Nursery and Lumber Dealer na maligya sa fruit seedlings sa naan ay mutang sa Barangay Lingasan sa lungsod sa Pulangco o ingon man ang JNP Lumber Yard na naan ay mutang sa Barangay Galas ang branch ni ini. It is owned and managed by Mr. and Mrs. Porferio Necesario. Daghang salamat nga sa atong bisita karong bustaga si Attorney Vicente Bibot Balisado, masinabuton og maalagaron sa tanan gikan sa pamilya nga ligdom og tarong pagmudagan pagkakongresista sa Primero Distrito ning Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Mao kana si Attorney Vicente Bibot Balisado. Daghang salamat nga to ka Attorney Rolando Enriquez Siobes, kami Provincial Governor o mubalik pag-alagad pagka-gobernador, nagdala sa panultihon na una sa tanan ang Ginoo ug ang katawhan. Daghang salamat nga to kang Engineer Gilbert Sinis Cruz, nag-represent negosyante nga dunay timos nga pagmahal sa mga kabos sa probinsya. Mudagan pagka-kongresista sa Segundo Distrito ng Lalawigan, Zamboanga del Norte, si Engineer Gilbert Sinis Cruz. Daghang salamat nito sa National Grid Corporation of the Philippines, dili maghaling o magdaog sa kalayo hadol o ilawom sa transmission lines para mahalikay kitang tanan sa sunog. A message of concern coming from the National Grid Corporation of the Philippines,
pinaagi kang Elizabeth Bichel Ledaga, atong Regional Corporate Communications Affairs Officer sa NGCP Ligan City. Thank you so much ngadto kang Mrs. Natividad P. Bayubay, CISO 6 OIC Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education, Zamboanga del Norte Division. Daghang salamat ngadto kang Attorney General Gilgio Napikit, re-electionist pagka City Councilor sa Guriang Palungsod sa Dakbayan sa Dipolog. Daghang salamat ngadto kang Honorable Alimayo B. Dagpin, City Councilor re-electionist na City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan. Ngadto kang Honorable Ruben D. Ligorio, re-electionist pagka-councilor sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Dipolog, on leave, paninis sa Kapihan sa Dipolog. Honorable Romilio D. Lee, Board Member, 2nd District Zamboanga del Norte, President, Regional Board Members League of the Philippines, on leave sa being a panelist sa Kapihan sa Dipolog. O ingon man ngadto kang Mr. Muhammad Hassan Adjo, Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Santa Isabel, Department of Agrarian Reform, Dipolog City. O ngadto kang Mr. Henry P. Chanero, Labor Attaché sa Department of Labor and Employment sa Hong Kong. Daghang salamat ngadto kang Mr. Henry P. Chanero. O ingon man sa tanan nga naminaw sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan, pinaagi sa ato ang simultaneous broadcast Radio Mindanao Network, DXDR 981 o IFM 94.1, atong live streaming www.imndipolog.weebly.com, o ingon man sa ato ang YouTube sa atong kapihan sa Dipolog account. Balik kita sa ato ang kapihan sa Dipolog, live kita nga nanukabili sa Sunburst ground floor, Camila Hotel 1, Dakbayan sa Dipolog, kauban sa ato ang bisita nga mulansal pagka-kongresista sa Primero Distrito ng Lalawigan sa Zamboanga del Norte, si Atty. Vicente Bibot Balisado, kauban sa iyang mga kandidato sa lain-lain na posisyon sa lain-lain kalungsuran sa Primero Distrito ng Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Balik kita nga to kang Atty. Vicente Bibot Balisado atong dabu-dabuhan pagbalik og pangutana. Attorney Vicente Bibot Balisado, tulo kamo karon ang mudagan pagka-congressman sa Lalawigan sa Zamboanga del Norte 1st District. Si incumbent Congressman Seth Frederick Bolit Halosos, o ingon man ang ni challenger usab nga si Mr. Lester Ong sa Lester Uy Ong, no? Nga mudagan pagka kongresista usab sa Primero Distrito o ikaw nga second time around usab nga walansad. What are the chances? Who is the man to beat para nimo? Attorney Bebot, please. Og maminaw ka sa radyo, no? Atong pasihan siguro ang radyo, si Atty. Balisado ang kada adlaw gihisgutan, no? Dili gani masyado ang naglingkod nga congressman. Pag-abri nimo sa radyo sa buntag, nakaibalo na siguro mo sa istasyon, si Atty. Balisado ang sige gila og tura, no? Halos tanan pakak ang ipamulong, no? So dili pa lamang atong mahuna-huna. Nasa tingali si Atty. Balisado ang pinakakusog. Kay og dili nimo og ginay si Atty. Balisado, dili na unta ang baton, di ba? Kaya lang gisulti 3% na lang kuno, halos wala na leader bisan usa sa pulangko, pero pag-abri nimo sa radyo, si Atty. Balisado ang hilisgutan kada adlaw. Adumi mo na ay kasabihan, nga ang mangga nga walay bunga, walay mo bato. Pero ang mangga nga puno og bunga, kada adlaw batuhon. Busa si Atty. Balisado, kada adlaw gibato, ug dili pa lamang sa ilang istasyon na basihan, tingali si Atty. Balisado ang ila mismong ginahuna nga dumadao. Okay, chances. Okay, si Atty. Balisado ang pinaka-organisado, no? Based on organization 2013 election, ako ang nag-organize sa 1st District of Zamboanga del Norte. Gani dili panghambog, no? Halos tanan, no? Mga leaders, ang ilang mga barangay captain sa Liberal Party, si Atty. Balisado, ako yung mga coordinators, no? Kasagaran, tanang panghaylo gigamit, no? Sa city government, sa provincial government, para ilang hadlokon, ilang tangtangan kuno sa partido, ilang dili tagaan o proyekto, o ubang pa, apil ang kwarta,
no? Gani ang ilang pamaagi lamang para makadaog ang ilang congressman kanang ilang gitawag na straight voting, no? Pero unsa may straight voting? Ang panghaylo kwarta, no? Kwarta. So gatong huna-hunaon ang Liberal Party is based on matuwid nga daan. So asa man ang matuwid nga daan? O ang ilang partido basihan ang kwarta sa pagdaog sa eleksyon. So pinahing lang tingali na ay programa ang kandidato, no? Na siya iyang plataforma. Na iya nga maoy ipresenta sa mga tao kay usahay di ka masgatan. O unsay ngalan sa kandidato, o kinsa ang kandidato, o unsay iyang plataforma kay ang ilang propaganda daghan ni kwarta, yun na bakho, yun na payloader. Busa, dihi lang ating basihan si Atty. Balisado ang pinakapobre ko, no? Pero sa tinuod lamang si Atty. Balisado ang sige og tabang kada adlaw. Usa ka text lamang sa atong mga katawhan dinhi sa Distrito 1. Si Atty. Balisado sukad pa ni atong pagkapildo nako sa eleksyon o gani sa wala pa eleksyon sa 2013 nagpadayon ang akong tabang sa atong mga katawhan. So, wala ko mahadlok sa mga dagkong partido. Si Atty. Balisado among gipresenta ang akong program of governance. Base kini sa ating pagkamatinabangon, pagkamanggiloon, no, ug pagkamaayong tao. Busa tanang pangdaot ilang himuon karon para lamang nga ilang mabarog si Atty. Balisado, ilang matumpag ang akong limpyo nga ngalan. Pero si Atty. Balisado nagpabilin nga mao'y popular candidate dinhi sa 1st District of Zamboanga del Norte. Okay, pangutanang gikan ni Sir Robert Pinsoy, please. Daghang salamat, Ma'am Dave. Attorney, nag-isgot man kag mga issue sa radyo ug mga pagpandaot. Usa sa mga issue nga nadungog nato o migawas pod sa mga karadyohan nga i-discredit ang imong pagka-independente, no, sa tulo ka mga kandidato. O dunay mga insinuation nga pakana lang daw ikaw sa kalaban para matunga ang boto. So unsa may imo ikasulti niini, attorney? Reaction. Okay? Si Atty. Balisado nag-organize ko in 2013, no? Gani, nag-join ko sa Liberal Party kana ng pag-file sa Certificate of Candidacy. Sila mismo ang nagkuha kanako. E sila man ang mga opisyales sa Liberal Party. December 27, 2011, namin meeting dito sa akong headquarters sa Lagpas, dito sa siyudad sa Dapitan. Dito, namili na og mga kandidato, no? Ang mga tao dito nagunahuna na og kinsa ang pwede mo lansar pagka-congressman. Niadtong panahon na ang mga kandidato, no, ang mga miyembro sa Liberal Party na trauma, walay gustong mudagan pagka-congressman sa 1st District of Zamboanga del Norte. Ngano? Ang track record, dili kayo maayo, no? 2007 election, pending, big time si Governor Uy. 2010 election, dito sa 1st District, murag walay bisang usa sa Liberal Party nga nakadaog sa posisyon nga iyang ginaganan. Busa, sa amang pag-organize sa 2013, wala gusto mo lansar pagka-congressman sa 1st District of Zamboanga del Norte. Ug wala ko mo lansar, ug wala ko mo ngahas paglansar, wala ko mo darog para sa 1st District of Zamboanga del Norte. Most likely, walay kontra si Bullet Halusos nga atong eleksyonan. Dahil ako na ang official candidate sa Liberal Party. Ila kong gikuha, no? Sa akong pagpangampanya for Liberal Party. Gani, nasa napildi ko nga itong eleksyon sa Mayo 13, 2013, kanang October, barangay election si Atty. Balisado nagtabang sa mga kandidato pagka-barangay official sa Liberal Party. So, walang basihan ang ilang gipamulo nga si Atty. Balisado di palansar lang para di patunga lang sa Liberal Party. Kaya ako ang lansar. Ako ang nag-organize. Gani sa kamatuoran lamang o ato ni isama sa usa ka basakan si Atty. Balisado ang nagdaro. Si Atty. Balisado ang nagpakaras. Si Atty. Balisado ang nagtanong. Pero karon lain na ang iani dawat limpyo ang ilang kandidato pagka-congressman. Thank you so much, no? You're being honest, no? Attorney Vicente Bibot Balisado.
sa wala pa ka nilansar pagkaron nga second term nimo, wala ba yung paagi nga medyo na hilot-hilot unta para magkahiusa yun unta mo kay ikaw na yun ang original nga Liberal Party nga nilansar ka pagka-congressman sa 1st District? Si Atty. Balisado, no, wala sa kapasidad, no, nga mo impose nga na mga naglingkod sa gahom sa gobyerno. So ako, nagpakiluoy ko, no? Kaya ako man ang kandidato sa Liberal Party, dayon ang akong score dili man ikaulaw. Bisa napildi ko nga itong eleksyon na ug atong tan-awon ang mga score sa Atty. Balisado mapildi og gamay lamang. Ug atong basihan nga itong 2007-2013 eleksyon, milya ang pildi sa mga kandidato sa Liberal Party diha sa dapitan og 1st District ug sa Buanga del Norte. Pero 2013, for the first time, dikit ang mga boto. No? So, bisan si Gobernador, ug inyong tanawan ang yung score diha sa 1st District, dili layo ang among diferensya. No? Wala gamit tingali 500 votes, nalabaw na po si Governor Uy. Ug atong kwentahon, si Bulit Halusos ang iyang boto 51,000. Bisan na unsa ang kwenta ang ka-Governor Uy, lower than 51,000. So, og atong ibutang sa 1st District, sa Atty. Balisado na pildi o 1,200 votes more or less. Sa Governor Uy, mapildi hapon sa mga 800 votes. So, wala ba sila nga ako nagpapildi? No? Kaya siya ang kontra, ni Bulit, mapildi man po siya. On the other hand, si Cesar Halasos nga nidagan pagka gobernador, ubos ang iyang score. No? Busa, natural lamang, makadaog si Governor Uy. Kay 48,000 lang. As against 50,000 plus si Governor Uy. Busa, o ikumparated ni Cesar, mapildi po nga Atty. Balisado si Cesar sa score. No? So walang basihan ang ilang resulti. Simple lamang ang rason nga ilang kong gitulihan. Ngano, sa adlaw sa eleksyon, ilang kong gihulog. Sa pagpanghatag nila, sa ilang gitawag na pahalipay, wala nila gi-appeal si Atty. Balisado. So there is a conscience of guilt sa ilang unahuna karon. Ug ato ni pagkandidatuhon sa Atty. Balisado, makadaog niya ni basang dili gihapon nimo suporta nato sa panahon nga sakto na basig mo kontra pagani niyo sa atong pamilya. Ang ila political dynasty, samtang kang Atty. Balisado pagtabang sa mga tao. Mao kini ang akong gitanaw nga comparison. Busa karon dito, pagkahuman sa 2013 eleksyon, nagsugo dayon ang mga intriga. Na si Atty. Balisado, dili na membro sa Liberal Party, pinapildi ko na. Karon pa ko nakabungog sa argumento, o mapildi ka, dili ka membro sa kapartido. No? Karon pa. Gani, si Governor Uy napildi sa 2007. Ang ipasabot ba na dili na sa pilda, membro sa partido nga iyang gidaganan sa 2007? Si Mel Rojas, ang atong kandidato pagka-presidente ko rin, napildi sa iyang pagdagan pagka-vice president. Ang buot ba nato ipasabot si Mel Rojas, di na membro sa Liberal Party? O sila nga ang rason, nang hatag lang sila o mga alibay, no? Mga scapegoat, para lang ma-justify ang usa kamatuuran na ang gusto nilang mudagan ilang parente. Nagsugod kini sa ilang pag-endorse kang Pimpin Uy para pagka-congressman sa 1st District of Zamboanga del Norte. Dayon, kasi Pimpin Uy mudagan, mukontra man ang mga kapitan dito sa Pulangco, ilang ginakadesisyon sila ang mudagan ang ilang pag-umangkot. No? Kanawa, ang apelido Ong, pero ang sige pag-uwas, Ong ang apelido. Ano? Para pag-umangkot yung gobernador. Wala'y makaduwa-duwa, kailang gibalin. Galing nakadungog ko na na-disqualification case against niining kandidatuha kay dili man tinuod nga ngalan ang iyang gibutang sa iyang certificate of candidacy. Ug atong basihon, no, sa mga pronouncement sa COMELEC, dako ang posibilidad na kining kandidatuha ma-disqualify sa dili pa mag-eleksyon karong Mayo 11, 2016. Okay, thank you so much, sir. Diyan na lang ka question, we're running out of time. Kinsa imong kandidato pagka kinsa imong gisuportahan nga kandidato sa Dakbayan sa Dapitan, kay ikaw mismo residente po ka sa Dakbayan sa Dapitan? Ang akong policy has always been the same, no? Kung kinsa ang mutabang nako, maupoy akong tabangan, no? So, maot man po, no? Akong giawag ang mga kandidato nga taga-dapitan nga magkahiusa ta, no?
Muni akong awhag kanila. Kaya ako na biktima ko in 2013 election. Baling paningkamot ni Atty. Balisado. Pag-abot sa adlaw sa pagdiliay, kang gobernador rani, walay labot si Atty. Balisado. Maura po ni Malipado karong 2016 election. No? So akong di ahag ang mga kandidato sa dapitan sa Liberal Party, inyong gamiton ang inyong panginahuna. O alang-alang na isusi inyo tanan yung alam. No? Paghatag ni karon, pinsa ka ang alam nga ibutang. Busa si Atty. Balisado na suporta sa mga kandidato lamang nga anda mo suporta kaniya pagka Vice Mayor, former Mayor Cedric Ruiz mo akong isuportahan. Gawas niya na ang uban na pay among istoryahan, no? Magsabot kami. Kay ang akong hangyo sa mga taga-dapitan, ang magdesisyon para sa dapitan, kita nga mga dapitanon. Dili nga to hayaan ang mga taga-dipolog nga mao magbuot-buot dito sa syudad sa dapitan kay ang ating gihulat ang kwarta na ihatag sa adlaw sa piniliay. Ug tinuod ng Liberal Party ang iyang basihan sa iyang plataporma matuig na daan kinahanglan atong ipakita sa mga tao nga naa kita nagasubay sa matuwid nga daan. Mura niya akong tubag. Thank you so much, sir. Tons? Okay, speaking of panag-iyo sa taon sangit ikaw may gitawagan ng rubuharan ng tatay-tatay, ako man yung apuhan. Kanibang imong mga plataforma de gobyerno mo sa pagkakaroon, imo ba niyong napresentar una nila before nahatagan ni og blessing? Ang imong plataforma ba na pasabot ba og maayo aning niyang magpam-pick up o yung pampili ni manong kandidato sa mga munisipyo aron usab init-abot niya pohon maluoy Ginoo magmalampuson ng mga kandidatuha sa municipal level kung dili pa pud niya magbuo na pud ilagaw ng dalan para ipatuman pud ang ilang kaugalingong kagustuhan. Okay, no? Ang akong programa nagsabot-sabot na. Ang akong po i-correct, wala ko mag-pick up pa niya akong mga kandidato. Sila po niduol nako, no? Kasagaran nila niduol sila nako, no? Nihangyo sila nga maghiusam. Okay, pareho ang among mga sitwasyon tingali. Puro po may mga sinalikway. Busa, nagkayusam no? Nagkayusam nga magtukod ni og among usaka bag-ong partido, no? Ang NUP gihatag kanako gikan sa national government, no? Nay mga dagkong opisyal sa Manila nga may nitabang kanako para matagaan ko og usaka partido pinakatulong nga pinakadako dinhi sa atong nasod, no? So, ang akong palisiya, ang akong programa, nahibalo sila tanan. Gani, mao ni among battle cry karon, no? Nakinahanglan ang mga kandidato sa National Unity Party, ang atong tabang card. Mo'y among gipresenta. Kay sa akong pagtuo, daghan ang mga tao na nasobrahan ra o sa ilang paglantaw, pili na pod matarong ang gipangbuhat karon sa ruling party, no? Kay puro hambog kaayo, no? Sa ako lang nadunggan, no? Ako ordinaryo kong tao, pero sobra ka hambog, daghan mi kay kwarta. Ilang ilan ba mga announcer, pareho ra po akong pobre. Diba? Nakatungtong sila sa usa ka kabaw, abing ilaw kabaw na sila. No? Tinawagin niya, basta makaigsunan ko atong basihan, dili sa pagkagalo. Makita mo nila, magsura-sura yung ilang kandidato, unong kapadigad, tagas ang pusil. Bisan kinilang atong basihan, dili man ni allowed under our laws, our election laws. Prohibited ni. Labi na nga pareho na ako ang ilang kandidato private citizen, dili mo entitled og police na nagbalaod sa Commission on Election. Busa sa Atty. Balisado, wala entitled ba na ano, limpyo ang akong konsensya. Wala ko mahadlok sa mga tao, magduo ko, musuro ko, bisang tuwang gabi na ako, wala ko'y bodyguard, kaya wala ko'y gakahadlokan. Sila, bisan sa ilang anino tingali, mahadlok ni. Dagko kay matag-as kay posible pang dala sa ilang bodyguard. Dayon, mutudlo-tudlo diha sa serious niya, diha sa pinyan ang ilang kandidato mismo. Kung tangon ang poster ni Atty. Balisado. So, unsa ni, no? Unsa klaseng abuso. So, dili nato ni pasagdan nga maoy mulambo din hito mao ni ang pamaagi akong isulti ninyo, power corrupts. And absolute power corrupts absolutely. Okay. Nasinyas na si Tax nga piki na to ang oras yun, no? With your respect, no? Attorney Vicente Bibot Balisado, Sir Robert. Lessons learned. Ano na yung final question. Lessons learned kay hapit ka mo daog pagka-congressman
sa miaging pinili ay unsa ang angay nimo nga buhaton nga makadaog jud ka por siguro karong panahona, unsa pud ang dili nimo angay nga buhaton para lang nga masalbar ang imong pagkandidato, pagka-kongresista sa Primero Distrito ni Lalawigan sa Buanga del Norte. Apil na ang parting words. Attorney Vicente Bibot Balisado, the floor is yours. Okay, no? I learn my lessons, no? Usahay si Atty. Balisado, mutuo, no? Naginaw imong kaistorya, sige po og lecture kanimo bahin sa Biblia. So mutuo kag dili. Kung siya dili mutuo, imong pagtuo, usaman ta ka partido. Magtinabangay ta. So ang akong role, nag-organize ko. Wala ko lang kandidato nga akong kampanya. During the entire campaign period, I spent my money, my hard-earned money, para i-organize ang first district of Zamboanga del Norte. Pero sa adlaw sa eleksyon, nalimtan si Atty. Balisado. May tag-nalimtan lang, gisipa si Atty. Balisado. So mga eleksyon, tumuli, kinahanglan ang akong pagpangampanya at taman sa adlaw sa eleksyon, dili na ako itugyan og laing tao. No? Ako mismo ang manglimbasog. Ang atong mga leaders karon diretso nga akong command. Kaya sa una, diha ipaagi lang ako sa mga municipal candidates, no? Diha, nara, dahil na ako yung mga municipal coordinators. Karon si Atty. Balisado nag-take og direct command diha up to the precinct level karong May 9 elections. Dili na nako itugyan sa uban, labi ng adlaw sa eleksyon, naa si Atty. Balisado, magsuroy ko sa entire district of Zamboanga del Norte. Pero ang akong kampanya, ang mga tao, ang atong basihan, ang plataforma sa pagtabang sa mga tao, dili ang kidaghanon sa kwarta na mauwi lang sige panghambog kada adlaw. Parting words, sir, para sa tanan. Ako magpasalamat, no, sa atong mga kandidato. Labi na ang mga karong buntaga nga mi-appeal karon sa atong pagdiskusyon, meaning atong plataforma del gobyerno. Dayon, magpasalamat ko. Hapit naman ang eleksyon, manglimbasog ka dinhi para atong makabot ang atong kadaugan karong Mayo 9. Dili ta magpasagad kay atong kontra duha ka dagko nga partido, duha ka kwartahan nga partido ang ilang plataporma, ang kadaghanon sa kwarta nga ilang ipanghatag sa adlaw sa eleksyon. Samtang kita ang atong plataporma, ang atong pagkamaayong tao lamang, ang atong mga paningkamot, ang atong mga tinguha nga muunlad ang atong first district of Zamboanga del Norte karong eleksyon sa Mayo 9. Mga jita siguro mo na pinaka-importante, mga jita nga ang atong mahal nga Ginoo itugyan kanato ang pagdumala dinhi sa atong distrito o sa mga lungsod sa first district of Zamboanga del Norte. Mayong buntag ug daghang salamat kaninyong tanan. Daghang salamat, Atty. Vicente Bibot Balisado, lansar pagkakongresista sa Primero Distrito ning Lalawigan sa Zamboanga del Norte ug sa iyang mga kaubanan karubutaga nga niya napuno gyud kita sa ato ang kapihan sa Dipolog nga official venue. This is the start of the local campaign period. Siya may una na tong bisita diri isip kandidato. The next Sunday po paningkamutan na to nga madala na to sa kanginan si mudagan pagka-congressman Lester Uy Ong or si Congressman Bolet Talusos, dayon si Glona Labad-Labad nga walansan pagka-kongresista sa Segundo Distrito sa Lalawigan sa Buanga del Norte, or si Governor Rolando Yebes, or si Engineer Gilbert Sines Cruz nga mulansaro sa pagka-kongresista sa Segundo Distrito. Basta tanan nga mga dagkong kandidato nga maari rin sa kapihan sa Dipolog, kauban sa Comelec atong paningkamutan kay karong Domingo nahangyo kita sa tanan nga mga Comelec official sa atong Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Tuwa po sila tanan sa Dakbayan sa Zamboanga City kay nagkuan sila, Dakbayan at City pa. Dakbayan sa Zamboanga kay nag-training sila, pinuso po kay ning usadere. So muna nga wala tayo taga-Comelec karong butaga, no? Ako nangayon ako pa sa ilo ni Atty. Bibot Balisado kay bunta tong nay taga-Comelec diri kay aron makaibalo pod ang mga kandidato unsay mga gidabili ug unsa po angay nga buhaton karon nga local campaign period. So we are very sorry, but next Sunday we'll try to bring along with us ang kapihan sa Dipolo ang taga-Comelec kauban sa kandidato nga magpa-interview sa diri sa tong kapihan sa Dipolo karong
umaabot nga Domingo. So to God be all the glory. Daghang kay salamat sa atong mga nanambong dili karong butaga sa atong kapihan sa Dipolog. Daghang salamat nga to kang Mr. Silver Adriatico Dindiano nga nagdala sa ato ang live streaming www.inmcolor.tv.com. Click lang mo sa YouTube Kapihan sa Dipolog nga account, then like us at Facebook. Nariya ang atong Kapihan sa Dipolog tanan nga edisyon. Makita ninyo ang tanan po sa nga mga bisita sa atong Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Daghang salamat nga to kang Tax Ilumba nga may nagdala sa tingog sa kahanginan nato sa pinaagi sa kahimanan sa Radio Mindanao Network nga DXDR 981 o IFM 94.1. Dayon si Danilo ito sa istasyon, si Reggie Manura rito sa istasyon. Dayon mag-greet lang tayo ko, i-greet daw ang Beta Phi Upsilon Fraternity and Lambda Phi Delta Sorority nga Happy Founders Day. Mao ka na ang greetings gikan sa ilang mga opisyalis o membro sa maong fraternity o sorority. So, happy Easter Sunday! Daghang kayong salamat nga to kang Atty. Vicente Bibot Balisado, kang Ma'am Jean Balisado, o sa tanang mga kaubanan diri sa iyang political party, National Unity Party. Kini ang Kapihan sa Dipolog, hatod kaninyo sa EPP Media Services, si Edith Pahintitumo ang inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog. Ngayon kaninyo, happy Easter Sunday! God bless us all. Studio, take it away. Ako